itituray kon final round, ulong sintigas ng bato, nitit Sir Mamaw, uniforme antay. Nakita kong kumaripas sa takbo ang isa sa mga estudyante na paaralan kung saan ako nagtuturo. Sinundan ko siya kung saan ba ito tutungo. Nagpunta pala ito sa kaibigang kaori rin nila, ngunit magkaiba sila ng ugali. Nakinig lang ako sa pinag-usapan nilang dalawa. Jessica! Hintayin mo ako! Narinig kong sumisigaw ito para makuha ang atensyon ng kaibigan tinatawag. Nakita kong lumingon naman si Jessie, o mas kilala sa tawag na Jessica sa loob ng universidad. Napailing ako dahil nakasuotan naman ito ng pababaeng damit. Mahigpit naming ipinagbabawal ang hindi pagsunod sa alituntunin na paaralan. Ngunit sadyang matigas talaga ang ulo ng batang si Jessie. Ilang beses na rin itong napatawag sa guidance para lang maisaayos ang pananamit. Pangit kasi tignan na atalaki ang tunay niyang kasarian, pero taglay ang pagiging pusong babae. Hayaan mo sila, Tony. Magtatago na lang muna ako sa loob ng palikuran. Narinig kong sinabi niya sa kanyang kaibigan at nakita kong iniwan na ito ni Tony dahil patungo ang binata sa palikuran ng mga babae. Nasasabi kong malala na talaga ito, ayaw magpaawat. Gustong maging babae kat ang totoo ay lalaki naman ito. Sinundan ko siya para malaman niya ang kanyang mali. Jessie Hernandez, ano na naman iyang suot mo? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan naman itong humarap sa akin at nanlaki ang mga mata. Ma'am, ano po kasi? Huwag ka na magpaliwanag pa. Sumama ka sa akin sa Perfect Discipline Office. Galit kong sabi sa pasaway na estudyante. Sumunod naman ito sa akin. Ngunit taglayan nakabasangot na muka. Tanggap ng paaralan ang katulad nila, pero hindi pinahintulutan ng pamunuan ang pagsusuot ng mga damit na hindi akma sa tunay nilang kasarian. Nakarating kami sa opisina at naabutan kong may isang batang babae na nakadamit panlalaki naman. Isa lang din ito sa mga mag-aaral na nagpapasakit ang aming ulo. Kinausap namin ang dalawang bata, ulit na lang kami nagpapaliwanag sa kanila, ngunit ganoon pa rin ang ginagawa nila. Hindi kami sumusuko, lalo na ako para lang maintindihan nila ang mga pinagabawal na paaralan. Agad din namin silang pinapunta sa kanya-kanya silid-aralan. Pero bago sila umalis, binigyan namin sila ng babala. Kung hindi sila susunod sa patakaran, matatanggal sila sa universidad. Pero kailangan pa rin namin silang tutukan dahil sadyang matitigas ang mga ulo ng mga estudyanteng kasapi ni LGBTQ. Nang sumunod na araw, nabuhayan kami ng loob dahil maayos na ang kanilang pananamit. Sana magtuloy na yung ginagawa nila. Nakangiting sa adik Ginoong Ramos, ang aming punong guro sa Natural Universidad. Maasa akong tuluyan na nga nilang naiintindihan ang ating patakaran. Nakatingin kong tugon sa kanya habang siya naman ay sumuliyap sa mga dumaraang estudyante. Malapit na ang ating intramurals, kaya maghahanda na tayo dahil ngayon din gaganapin ang sayawan sa gabi. Bigla niyang kambyo sa aming paksa. Mabuti na lang at pinaalala niya sa akin ang gaganaping programa. Dadaan ako mamaya sa mall para mamili ng susuotin. Matapos ang mahabang araw at sumapit na ang gabi, sabay na dumating ang aking mga anak at asawa. Palagi kasi ako nauunang umuwi. Nang narinig kong nagkagulo sila sa sala, nagbabangayan na naman ang dalawa kong anak, kaya lumabas ako at sinaway sila.
Magsitigil na kayo. Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay natin. Pareho kayong malalakas ang boses. Kasabay ng aking pagtalikod papunta sa kusina. Kakain na tayo! Pahabol kong sigaw sa kanila. Agad naman sumunod ang aking mag-ama. Habang kumakain kami ay napag-usapan namin ang susuotin sa sayawan ng gabi. Nagtanong aking panganay kung may damit na ba raw siya. Sa paaralan kung saan ako nagtuturo ay doon din nag-aaral ang dalawa kong anak. Huwag kayong mag-alala kasi bago ako umuwi rin sa bahay, dumaan muna ako ng mall at kumpleto na ang mga susuotin ninyo. Mahaba akong paliwanag sa kanila. Napansin ko ang pananimik ng aking bunso, ngunit pinabayaan ko lang. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Dahil tutulong ako sa pagkaplano para sa gaganaping programa sa paaralan. Nasa kalagitnaan kami na pagpupulong nung maagaw ang aming pansin dahil sa sigawan na nagmumula sa labas ng silid-aralan. Kaya dali-dali kami lumabas. Lumungad sa amin ang mga estudyanteng lalaking nagsuntukan. Ang iba ay mga dugo na ang damit na suot. Agad kami lumapit para awatin sila, ngunit bagay ako natigilan na mapagsino ang mga kabataang nakakagulo. Mga miyembro ito ni LGBTQ sa aming paaralan. Samantala ang kalaban nila ay mga siga sa ibang eskwelahan. Nag-away sila dahil sa pamabastos di umano ng mga dayuhang estudyante sa mga baklang nag-aaral sa eskwelahan kung saan ako nagtuturo. Inawat namin sila at agad dinala sa klinika para gamutin ang mga pasa at sugat. Kung kailan malapit na ang programa, saka pa may nangyaring ganito. Samantala nakita ko sa di kalayuan si Jessie. Nakaupo lang ito, ngunit taglay sa kanyang mukha ang galit habang nakatingin sa mga lalaking dayuhan. Alam ko naman na ganyan sila, kampihan. Ngunit binaliwala ko iyon, dahil alam kong magalaho rin ang kanilang galit. Lumipas ang 2 araw, dumating na ang pinakihintay namin, ang pagsisimula ng Intramuras. At mamumuna sa programa ang gabi ng sayawan. Kaya maaga pa lang ay abala na lahat ng estudyante at mga guro sa paghahanda. Umuwi naman ako na maaga para mag-ayos. Inaasahan kong sasabay sa akin ang aking mga anak, ngunit mauuna na lang daw ako. Agad naman ako naghanda at tamang natapos ko lahat sa itinakda kong oras. Hindi ko na rin hinintay pa na makauwi ang mga anak dahil kailangan ko kaagad bumalik sa paaralan. Lalo na't kailangan ako ng makasamahan kong guro. Isa kasi ako sa nag-ayos sa naturang programa. Kumalat na ang dilim sa paligid. Hudyat na ito na anumang oras ay magsisimula na kami. Nagsimula ng umalingongaw ang malamiyos na musika sa paligid. Sunod-sunod na rin ang pagdating ng mga estudyante nakasuot ng formal na mga damit, nang biglang may sigawan sa labas ng paaralan. Natakbuhan ng mga estudyante. Naisip kong baka ang mga batang pasaway na naman. Kaya lahat ng kasamahan kong guro ay nagtungo roon. Sumunod rin naman agad ako. Ngunit, natigilan ako sa aking nadaratnan. Walang awang sinuntok na lalaki ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Inawat naman sila agad ang gwardya kaya nakilala ko kung sino ang babae. Si Jessie. Ang baklitang matigas ang ulo. Nakagawn ito ngayon. Nakita kong tumayo ito mula sa pagkakahiga. Nang mapansin ko na biglang bumalik iyong lalaking nambugbog sa baklitang pasaway,
at may hinugot sa batang tagiliran. Isang balisong, alam ko kung kanino niya gagamitin iyon. Kaya tumakbo ako patungo kay Jessie. Naramdaman ko na lang ang pagtarak ng matulis na bagay sa aking likuran. Ma! Ma! Tulungan niyo kami! Sigaw na sa ni Jessie habang yakap-yakap ako. Iminulat ko ang aking mga mata at bahagyang napangiti dahil sa isang alaala. Noong panahong ipinanganak ko si Jessie, ang aking bunso. Ma, dadalhin ka po namin sa ospital, kaya lumaban ka. Umiiyak na sa adya sa akin. Dinila nila ako sa ospital at swerteng hindi naman malala ang aking sugat. Agad din akong pinauwi. Namamaga ang mata ni Jessie habang hawak ang aking kamay. Nangako ako hindi na muli magsusuot ng pangbabae, Mama. Umiiyak habang nangangako sa akin. Natapos ang sigalot sa buhay namin. Naiintindihan na rin ako ni Jessie kung bakit pinagbabawalan ko siya palagi na magsuot ng damit pang babae. Dahil ayaw kong bumaba ang tingin sa kanya ng mga tao. Kahit na bakla siya, ang mahalaga may respeto ang mga tao sa kanya. Dahil hindi iyon mawawala kahit ano pa siya o ano ang kasarian niya.